Magandang araw po ulit mga ka-grower. Welcome po sa part 2 ng ating topic na tinaguri ang deadliest dragon fruit disease and its recommended control. Sa naunang bahagi po ng ating video na ipinalabas kamakailan lang, tinalakay po natin ang iba't ibang uri ng mga matitindig sakit na umaatake sa ating mga dragon fruit. Nag-mention po tayo ng tatlong mga sakit doon. Sa hindi pa po nakakapanood, paki-click po ng link na nasa description para makita po natin at maantabayanan kung ano ang mga uh, napag-usapan doon sa video na yon sapagkat yun po ay mahalaga. Ngayon po, ang part 2 ng ating topic which is, ang pag-uusapan naman natin po ngayon is ano ang mga method of control na kailangan nating gawin. To mention those three control method, ito po ay cultural management control, the biological management control, and lastly po is ang chemical management control. Sapagkat nalalaman na po natin ngayon kung anong manifestation at anong itsura ng ating mga sakit, tingnan naman po natin kung anong mga contribution na kaya nating gawin sa ating mga farm, anong mga interventions na kaya nating gawin sa ating mga farm. We would like to discuss to you, gusto ko pong idalhin kayo sa method of control na kung saan ito ay tinatawag na biological. Pag kayo po ay nasa sa backyard, mahalaga po na tingnan natin itong mga biological control na na kayang pumatay ng mga pathogens o kayang kumain. Sila po ay nabubuhay sa pagkain ng mga peste na carrier po ng mga pathogens na yon na nagkukos ng virus, bacteria at fungal diseases sa ating mga dragon fruit. Yung biological control po is maraming pamamaraan, subalit binigay ko po para po sa ating diskusyon, tatalakayin po natin yung pinaka-importanting dalawang bagay under sa biological control, which is yung paggamit ng beneficial insect or pag-introduce ng predator. Kagaya po ng nakikita ninyo sa larawan, ito po ay mga predator ng mga aphids at mealybug na kung saan sila po ay tumutulong sa pagkontrol ng mga peste na ito na nagdadala po at nagkakalat ng sakit sa ating mga dragon fruit. Ang tawag po sa kanila is beneficial insects or beneficial microorganisms. Meron naman po tayong tinatawag na microbial antagonist. Ano naman po itong microbial antagonist? Ang microbial antagonism or antagonist are yung paggamit ng beneficial microbes kagaya ng trichoderma. Ito pong klase ng fungus na ito ay namamahay sa ugat ng ating mga tanim. At yun pong nagdadala ng fungus na bad fungus ay kakalabanin nila at kakainin, papatayin sa thereby reducing the infestation sa ating mga dragon fruit. Hindi lamang sa dragon fruit or sa mga pananim natin. Kagaya ng sinasabi ko po, ito ay medyo mahirap at medyo tedious na trabaho para sa ating method of control. Subalit, hindi naman po natin dinidisregard ang paggamit ng mga ito. Yung pangalawa naman po is ang tinatawag na cultural control or cultural management practices. Yung cultural management practices, number one po is sinasuggest doon ang crop rotation. Ito po ay ginagawa lamang kung ang inyong mga farm o ang inyong mga bakuran ay malubha na pong inaatake ng sakit. Kaya kailangan natin silang itigil muna sa pagtatanim at lagyan natin ng bagong tanim sa loob ng ilang mga seasons or ilang mga panahon hanggang sa mamatay yung pathogen. Importante po na tandaan natin na during crop rotation, kailangan natin magtanim ng mga bagay or mga pananim na hindi alternate host ng kapareho na umaatake na pathogen sa ating mga dragon fruit, sapagkat pag yun po ang nangyayari, kahit po nag-replace tayo ng ating tanim, pero kung siya ay alternate host, hindi mawawala ang pathogen sa ating palibot or sa kapaligiran or sa soil medium na ginagamit natin, sapagkat mabubuhay din siya doon sa mismong tinatanim mo. Pag yun po ay tinaniman mo ulit ng dragon fruit, siguradong babalik ang sakit. Yun po ang crop rotation, kaya medyo mahirap. Ngayon, yung pangalawang sitwasyon naman po is ang sanitation practices.
Kagaya po ng sinasaad ng word or salita, sanitation, ibig sabihin yung kalinisan ng ating farm. Bakit po kailangang linisin ang ating farm regularly? Sapagkat ang paglilinis po ay hindi lamang involving yung weeds or yung mga damo or malalagong damo. Ang sanitation practices po ay kasama doon ang pagputol ng mga may sakit or infected na mga stems sa ating mga farm. Lalo na po yung napaka old na stems which is already a carrier ng mga sakit or mga pathogens, kailangan po nating isanitize. Ang sanitation po is napakalaking obligasyon sapagkat ito po ay nagsasaad ng kalinisan sa ating mga farm. Yung mga pinutol po natin na stems ay kailangan natin i-control or i-disinfect or kailangan nating sunugin. Hindi po natin basta-basta na tinatapon sa ilog, sa basurahan, or sa lote na bakante ng kapitbahay sapagkat ito po ay magiging dahilan ng isang outbreak. Kaya importante po na ang ating mga farm ay malinis. Isa po sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng widespread na infestation ng ating diseases or peste ay dahil mayroon pong alternate host. At kasagaran pong nangyayari itong alternate host is yung mga damo or malalagong damo. Hindi po basta-bastang damo, kundi yung malalagong damo sa ating mga farm or nakapalibot sa kanya. Yun po ang ibig sabihin ng sanitation practices. Meron pong nagsasabi na iba na okay lang na ang inyong dragon fruit ay malago ang mga damo kasi mabubuhay din naman siya. Tama po, mabubuhay. Ang ating tanong po is that hanggang kailan siya makasustain or makakompete. Ang second reason po na kailangan nating magdamo is that para ma-maximize ang efficiency ng ating mga fertilizer na inilalagay sa ating mga pananim bawat poste. Otherwise, kung hindi natin po yun gagawin is magiging cost siya sa ating mga farms. Imbis na kikita ka, ang iyong kita ay mapupunta sa fertilization program. At magtataka ka po kung bakit ang iyong prutas ay hindi masyadong malasa, hindi masyadong maganda, pangit ang kulay, pale ang itsura ng prutas, hindi siya attractive sapagkat po ito ay dala ng kanyang nutrient deficiency na nagkikipag-compete ang damo sa pagkain ng inyong mga prutas. Yun po ang importansya ng sanitation ng ating mga farm. Hindi lang po sa pagkontrol ng ating mga sakit, kundi kasama na rin po doon ang fertilization management ng ating backyard or ang ating farm sa ating mga bakuran or kung malawak man yung buong farm natin na sinasabi. Ang pangatlo po is ang chemical control. Ito naman pong chemical control is kasagarang naaabuso, quote unquote po naaabuso sapagkat ito ay pinakamadali na bagay na kaya nating gamitin. Subalit, doon po sa sitwasyon kung saan gumagamit tayo ng chemical control, kadalasan po dito nagkakaroon ng practices or misaligned practices. Sapagkat sinabi ng aking kapitbahay na kailangan ko mag-apply ng ganitong klaseng fungicide, kailangan ko mag-apply without considering anything. Iyon pala ang sakit mo is viral, hindi naman punggos pero ginamitan mo ng fungicide sapagkat mali ang diagnosis. Ang kadalasang mangyayari doon po is mali ang ating magiging application ng ating mga chemical, masasayang po at hindi natin makokontrol. Pag fungus po ang ating kalaban, kailangan nating gumamit ng tamang fungicide. Marami pong klase ng fungicide. Pag po ang ating dragon fruit ay tinamaan ng fungicide, kadalasan po sa klase ng fungus na umaatake dito, gumagamit po tayo ng active ingredient na ang tawag po namin sa agriculture is azoxystrobin, kung saan ito po ay most probably yun po ang makatulong sa pagkontrol ng fungal diseases. Marami naman pong contact at systemic na fungicide na available
sa over-the-counter po, kagaya na lamang po ng ating mga Daconil at mga Mancozeb. Pag meron po kayong kailangan or gustong itanong po, i-message lang ninyo ang aming page, i-message ninyo ang mag-text po kayo doon or mag-message, sasagutin po natin para sa ating fungicide control. At para po makatulong, gagawa tayo ng another discussion para doon sa paggamit ng fungicide at anong klaseng fungicide at kailan natin i-apply. But for the purpose of the discussion and control method, i-discuss po natin later konti yung paggamit ng ating mga fungicide at yung window kung saan dapat mag-apply tayo at kailan natin dapat i-apply ang fungicide. Pangalawa pong method ay ng chemical control is yung paggamit ng insecticide. May mga nagtatanong po, gagamit tayo ng fungicide, gagamit rin tayo ng insecticide, di ba masyadong mahal? Exactly po, pag hindi natin nakokontrol or napapractice yung mga basic na practices kagaya nung pag-nurture, nung biological at cultural management, magre-resort po tayo doon sa chemical control dahil sa sobrang dami ng ating sakit or massive ang infestation ng ating mga sakit sa ating mga farm. Kailangan na po nating mag-employ ng fungicide. Kadalasan po, nabanggit natin kanina, na ang kadalasang rason na nagkakaroon ng sakit ang ating mga farm ay dahil ito'y dala ng mga insekto or mayroong host na nagdadala or carrier na nagdadala. Ito, ang mga carrier po na yon ay maaring mga ibon, maaring mga hayop, maari rin pong tao, at maari rin pong hangin. Yun po ang ating mga kalaban. Kaya kailangan po natin ang sanitation at bantayan ang biological control ng ating farm at saka yung cultural management practices. Ngayon po, pag insekto ang ating kalaban, kagaya po ng mga aphids, ants, termites, or mites, at saka yung maliliit na mga insekto na umaakyat sa ating mga pananim, kailangan na po nating gumamit ng insecticide. Isa po sa mga kalaban natin is yung mga ants natin. Hindi lang po ito kumakagat sa ating prutas at sa ating mga stems. Pag ito po ay nakadala ng microbial pathogen or maliliit or spores na dala-dala niya, sigurado po na magiging entry point ang contribution niya po nito kung saan kumagat ang langgam, yun po ang magiging entry point ng inyong mga sakit. Kaya kailangan nating mag-control ng insecticide. Ano naman po ang sinasuggest natin dito? Sinasuggest po natin na kailangan, para hindi na po masyadong marami ang application, we suggest na mag-survey po tayo sa ating mga farm na pag maraming insekto, tsaka na infect na po ng fungus or bacteria ang ating mga pananim, kailangan na po nating i-incorporate or ilagay ng sabay ang fungicide at insecticide. Subalit po, kailangan nating tandaan ang window kung saan dapat lang tayo mag-apply ng fungicide at mga insecticide. Yun po, sa ngayon, ang pwede nating pag-aralan sapagkat medyo mataas na po ang ating diskusyon. Para po sa panghuling bahagi ng ating diskusyon, meron po tayong gustong mga tips na i-suggest sa ating mga ka-grower. Kagaya na lang po ng una is kailangan nating tingnan which should see to it that your dragon fruit is a recipient of 6 to 8 hours sunlight. Ano po ang importansya nitong 6 to 8 hours sunlight? Ang inyo pong dragon fruit or ang ating pong dragon fruit ay necessary or nagdi-demand ng sunlight na matamaan. Kaya po nagre-recommend tayo ng distancing is hindi lamang po yan sa production, kundi doon din po sa avenue kung saan kailangan ng inyong dragon fruit ang sunlight. Inyo pong napapansin na ang kulay ng inyong dragon fruit ay berde. Ibig sabihin po nito, or green, or luntian, ang ibig sabihin po nito ay siya po ay recipient ng photosynthesis. Ang photosynthesis na yon or photosynthetic activity na yon na nangyayari is, ang nakakatulong lang po is ang araw. Kaya po kailangan niya ng init. Mapapansin nyo po na kung nag-iiba ang panahon, nag-iiba ang sitwasyon or alternating ang sitwasyon
umuulan at umiinit, napapansin po ninyo na mas mabilis magkaroon ng stem rotting or sunburn ang ating mga dragon fruit. Inevitable po yon, pero kailangan lang po natin gawin ang tamang fertilization strategy kung may sunburn. Tatalakayin po natin yon sa susunod na mga araw. Subalit para sa for the benefit ng video na ito or ng discussion na ito is kailangan lang natin tingnan na ang ating mga pananim ay dapat exposed sa 6 to 8 hours sunlight. Yung sunlight po na requirement na yon, isa sa biological control na pwede natin gamitin dahil walang insektong umaatake pag masyadong mainit ang panahon. Hindi po sila lumalabas bagkos sila ay nagtatago. Ito po ay kadahilanang kailangan nating ma-maximize ang production capacity ng ating mga farms or ang ating mga dragon fruit. Kaya mapapansin niyo na pag ang inyong mga dragon fruit ay medyo nasa shady area or hindi gaanong natatamaan ng araw, greener ang kulay niya or mas deep green ang kulay niya, pero mahina ang kanyang mga production or lumalago lang siya, tumataas ng dumadami lang siya. Yun ang napapansin natin sapagkat ang karakter po na yon ay naghahabol ng sunlight kaya siya tumataas ng matindi na imbis sana na gagamitin niya yun sa fruiting season niya, gagamitin na yun sa growth ng kanyang stems. Yung pangalawa po is yung paggamit ng fungicide. Kailangan po nating mag-observe ng tamang window. Ang window po na yun na sinasabi natin or bintana is ang avenue kung kailan lang tayo dapat mag-apply ng fungicide, anong oras. Pag po nakikita nating sa umaga ay umuulan, wag na po tayong mag-apply. Kahit po, lalo na po pag 9 o'clock na. Ang unang rason po is that ang inyong fungicide ay isang mainit na chemical. Regardless kung contact man yan or systemic man yan, we would not suggest na mag-apply kayo. Or better yet, pag nag-apply kayo ng fungicide na mga maiinit, kagaya ng systemic na fungicide at contact na fungicide, kung may pagkakataon po is ibalot ninyo ang inyong mga prutas para hindi matamaan. Subalit pag hindi po tama ang ratio na kailangan ng inyong mga pananim sapagkat siya ay mainit at sinasabi natin sa option number 1 na dapat matamaan siya ng sunlight, yun pong fungicide na yun na nag-reside sa stem ng inyong mga dragon fruit ay masusunog po, which will cause burning. That's why importante po yon. Yung sa hapon naman po is kailangan natin ng 3 p.m. to 5 p.m. na sunlight. Siguraduhin lang po natin na ang panahon ay hindi gaanong masyadong maulan, lalo na pag tag-ulan. Mas importante po na sa umaga tayo mag-apply kasi yun po ang pinakamaganda or suggested. Subalit kayo po ay mayroong option naman kung hindi available yung 6 a.m. to 8 a.m. Yung pangatlo po is kailangan po nating maging mindful sa mga tanim na nasa palibot ng ating mga dragon fruit. Kung yung dragon fruit is considered na major crop natin, yung mga alternate crops natin or yung mga incorporated crops natin, siguraduhin natin na hindi siya host ng ibang sakit na magdudulot ng massive infestation sa inyong mga farm. Kagaya na lamang po ng talong. Kasi sabi ng iba, sayang yung spaces. Hindi po ipinagbabawal na magtanim ng talong. Hindi rin po natin sinasabi na ang talong ay magiging dahilan ng sakit. Subalit po, maging mindful po tayo. Pag ginawa po natin yon, kailangan natin dublihin ang ating effort para makontrol ang infestation at ang mga peste na nagre-reside doon bilang host plant ng ating mga peste at mga sakit. At yun pong panghuli is dapat i-observe natin ang proper interval in applying systemic and contact fungicide. Ito po naman na sitwasyon ay kung massive na ang infestation na kailangan na po nating tumawag ng isang expert na agriculturist or yung may alam sa pag-apply ng mga systemic at contact fungicide. Importante po ito sapagkat ang fungicide po na nag-i-infest na kadalasan ay naroon na sa sistema ng ating mga dragon fruit.
okay lang yung mga contact na fungicide kung sa labas ang manifestation na kailangan natin siyang tamaan. Ito pong pag-apply ng fungicide ay kailangan i-discuss natin sa ibang panahon sapagkat ito po ay napakalaking topic or napaka-sensitive na topic. So, antabayanan po natin yon. Maraming salamat po at sana'y nakatulong. Once again, magandang umaga, good morning po sa ating mga grower. This is Win saying that agriculture is precise. Let's grow together one harvest at a time.